Natuklasan sa mga kuweba ng Qumran, ang Isaiah Scroll ay mula pa mahigit 700 taon bago ipanganak si Kristo at gayunpaman inilalarawan na nito ang kanyang buhay ng may kamangha-manghang katumpakan. Paano nagawa ng isang dokumentong isinulat daan-daang taon bago ang kanyang kapanganakan na hulaan ang mga detalye ng buhay ni Jesus? Samahan ninyo kami habang sinisiyasat natin ang mga propesiya sa Isaias 53 at tuklasin ang makadiyos na patunay na si Jesus ay Diyos. Ang pagkakatuklas sa Isaiah Scroll ay isa sa pinakamahalagang arkeolohikal na tuklas ng ika-20 siglo. Natagpuan ito noong 1947 kasama ng Dead Sea Scrolls sa mga kuweba ng Qumran. Isa ito sa pinakamatanda at pinakakompletong manuskrito ng Biblia na nahanap. Namumukod-tangi ang Isaiah Scroll dahil sa napakagandang kondisyon nito at sa malawak na nilalaman na halos kapareho ng aklat ni Isaias na nasa makabagong Biblia. Sa pamamagitan ng radiocarbon dating at pagsusuri ng estilo ng pagsulat, natukoy na ang Isaiah Scroll ay mula pa noong ika-2 siglo BCE. Mahigit 2,200 taon na ang nakalilipas. Mahalaga ang petsang ito dahil inilalagay nito ang pagkakasulat ng scroll nang hindi bababa sa 200 taon bago ang kapanganakan ni Jesus. Nagbibigay ng sulyap sa mga tekstong Hudyo at tradisyong propetiko bago pa man sumibol ang unang teolohiyang Kristiyano. Maingat na sinuri ng mga iskolar ang teksto para patunayan ang tunay na edad at pinagmulan nito. Ang kahalagahan ng petsa ng Isaiah Scroll ay napakalalim. Nagsisilbi itong konkretong tulay na nagdudugtong sa atin at sa nakaraan, tuwirang inuugnay ang mga mambabasa ngayon sa mga propetikong tradisyon na humubog sa pundasyon ng Kristyanismo. Dahil napatunayan na ang teksto ay nauna kay Jesus, ang scroll ay nagsisilbing di kinikilingang patotoo bago ang Kristyanismo sa mga propesya ukol sa Mesyas. Ito ay haligi para sa mga naniniwala na natupad ang mga hulang ito sa buhay at ministeryo ni Jesus. Ang Isaiah 53, na kilala bilang kabanata tungkol sa nagdurusang lingkod, ay tanyag sa detalyadong propesya ukol sa Mesyas. Bahagi ng scroll na natagpuan sa Qumran, naglalaman ito ng serye ng mga hulang pinaniniwala ang natupad sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Narito ang ilan sa mahahalagang talata at ang katuparan nito sa Bagong Tipan. Isaiah 53:3. Hinamak siya at itinakwil ng mga taong nagdanas ng hirap at pamilyar sa sakit. Katuparan. Juan 1:10 hanggang 11. Nasa sanlibutan siya at bagamat sa pamamagitan niya nilikha ang sanlibutan, hindi siya nakilala nito. Pumunta siya sa sariling bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Isaiah 53, talata 5. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, dinurog dahil sa ating mga kasalanan. Ang parusang nagdala ng kapayapaan sa atin ay nasa kanya, at sa pamamagitan ng kanyang mga sugat tayo ay gumaling. Katuparan. 1 Pedro 2:24. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang mamatay tayo sa kasalanan at mamuhay para sa katuwiran. Sa kanyang mga sugat kayo ay gumaling. Isaiah 53, talata 7. Siya ay inalipusta at pinahirapan, gayon may hindi siya nagbukas ng bibig. Tulad ng isang tupa na dinadala sa patayan, tulad ng isang kordero na walang imik sa harap ng mga tagapag-ahit, hindi siya nagbukas ng bibig. Katuparan. Mateo 27:12 hanggang 14. Nang siya'y akusahan ng mga punong pari at matatanda, hindi siya sumagot. Tinanong siya ni Pilato, "Hindi mo ba naririnig ang mga paratang nila laban sa iyo?" Ngunit hindi sumagot si Jesus kahit isang salita sa ikinamangha ng gobernador. Isaiah 53, talata 9. Inilagak siya sa libingan kasama ng masasama at sa kanyang kamatayan kasama ng mayayaman. Bagaman hindi siya gumawa ng karahasan, ni walang daya sa kanyang bibig. Katuparan. Mateo 27:57 hanggang 60. Dumating si Jose na taga Arimatea, isang mayamang alagad ni Jesus. Hiningi niya ang bangkay kay Pilato, binalot ito sa malinis na lino at inilibing sa kanyang sariling bagong libingan na inukit mula sa bato. Isaiah 53,
12. Kaya't bibigyan ko siya ng bahagi kasama ng mga dakila at makikibahagi siya sa nasamsam, sapagkat ibinuhos niya ang kanyang buhay hanggang kamatayan at ibinilang siya kasama ng mga makasalanan. Katuparan. Lucas 23:33. Nang dumating sila sa lugar na tinatawag na Bungo, ipinako nila siya roon kasama ng 2 kriminal, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ang mga propesyang ito at ang mga katuparan nito ay nagbibigay ng matibay na patunay para sa maraming mananampalataya sa banal na misyon ni Jesus, gaya ng inihula ni Isaias at pinagtibay ng mga pangyayaring itinala sa Bagong Tipan. Habang ang Bagong Tipan ay nagbibigay ng relihiyosong salaysay na kaayon ng Isaias 53, mahalagang isaalang-alang din ang mga panlabas na sanggunian na nagpapatotoo sa ilang bahagi ng buhay ni Jesus at sa maagang pahayag ng mga Kristiyano ukol sa katuparan ng mga propesiya. Isa sa mga sangguniang ito ay si Tacitus, isang Romanong historiador, na sa kanyang annals noong AD 116 ay binanggit si Kristus na nagdusa sa ilalim ni Poncio Pilato sa panahon ni Tiberio. Isa pa ay si Flavius Josephus, isang Hudyong historiador na sa kanyang Antiquities of the Jews ay binanggit si Jesus bilang tinatawag na Kristo, isang matalino at mabuting tao. Ang mga patutuong ito mula sa labas ng Kristyanismo ay hindi lamang nagpapatunay sa makasaysayang pag-iral ni Jesus, kundi sumusuporta rin sa mga salaysay sa Biblia tungkol sa kanyang impluensya at kamatayan. Habang sinisiyasat natin ang malalim na ugnayan ng mga sinaunang propesya ni Isaias at ng buhay ni Jesus, na pinagtitibay ng parehong teksto sa Biblia at mga panlabas na tala, malinaw na nakikita kung paanong pinagtagpo ang propesya at katuparan sa pananampalatayang Kristiyano. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-share ang video na ito sa iba na maaring ma-inspire. Sama-sama nating tuklasin ang yaman ng pananampalataya at ang kapangyarihan ng natupad na propesya.